Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay November 7, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 16, verse 1 hanggang 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkad ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, bika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan ang kwento ng isang tusong katiwala. Sa English ay steward. At ang steward ay siya yung parang pinuno ng mga servants ng kanyang Panginoon. O kaya siya yung pinakamataas ang posisyon na para siyang manager ng mga ari-arian o property ng kanyang Panginoon. At ganun nga nabalitaan ng kanyang Panginoon na nilulustay niya ang ari-arian niya ng ating Panginoon. Kaya pinatawag siya para magsumite at mag-report sa kanyang Panginoon at tatanggalin na siya sa kanyang pangangasiwa. Kaya ang naisip niya para hindi na siya magbungkal ng lupa at para may matutuloyan siyang tahanan, nakaisip siya ng paraan na bawasan ang kanilang pagkakautang sa kanyang Panginoon para yun ang magkaroon ng utang na loob sa kanya. Yung isa nabawasan ng 50% at ang isa naman ay nabawasan ng 20%. Pinuri siya ng Panginoon niya dahil sa kanyang katilinuhan na sa gitna ng ganong sitwasyon, problema, ay nagawa niya ng solusyon para hindi siya magmalimos sa daan at para magkaroon siya ng matutuluyan kung sakaling wala na siya sa posisyon niya o sa pangangasiwa. Itong pagpuri na to ng ating Panginoon ay kung nagagawa ng tusong katiwala yung ganong bagay, tayo rin ay parang binibigyan ng clue ng ating Panginoon na
ganon din yung gawin natin para magkaroon tayo ng tahanan doon sa langit, ay magbigay din tayo ng tulong o limos sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Gamitin natin yung ari-arian ng Panginoon natin, o kaya yung blessing or mga financial blessing na ipinagkaloob niya sa atin, at ibigay natin yun sa mga mahihirap, dahil tayo ay katulad din ng katiwala na yun. We are also steward of all the blessings that we receive from our Lord and our God, Jesus Christ. So, yun yung napaka gandang example, kaya pinuri ng ating ng Panginoon ng katiwala na yun ang kanyang katalinuhan sa sanlibutan na bagay. Kaya yun ang maganda nating gawin din sa ating buhay. Hindi kailangang maging tuso tayo, hindi kailangang maging mechanical yung pagtulong natin. Hindi dapat yung iniisip lang natin na gagawin natin ito dahil magkakaroon tayo ng secured place doon sa langit. Kaya tayo magbibigay ng limos or charity o kaya almsgiving. Hindi lamang sa pera kundi sa lahat ng bagay. Pero gagawin natin ito ng sincere o totoo sa ating puso ang lahat ng ito. Kung mapapansin natin, ang ating mabuting balita ay paikot-ikot lang, pero iisa lang talaga ang mensahe ng mabuting balita: to love God above all else and to love our neighbor the same way as we love ourselves. Kaya ito, isa na naman tong parang explanation or talinghaga ng Panginoon para lang mas lalo nating maintindihan kung anong pwede nating gawin, mga practical na paraan para makamit natin ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. To love our neighbors as ourselves, ay kung mayroon tayong mga blessings, ito ay hindi dahil para lamang sa atin itong blessing na to, but we are only steward, o kaya katiwala tayo nito. Ipinagkaloob sa atin ito, hindi para lustayin natin. Pinagkaloob sa atin ito para gamitin natin sa pagtulong sa ating kapwa. And the more we help our unfortunate brothers and sisters, the more God will bless us, and we will be the channel of blessing to help. Kasi parang nagiging open tayo, nagiging bukas yung palad natin at hindi naka-close. Kaya the more we receive, and then it's parang we just pass it, whatever blessings that we receive. Kaya napakagaan ng Panginoon na ipagkaloob sa atin yung ganong blessing. Hindi lamang sa financial blessing, but God will bless us with so many things. Hindi lamang blessing na financial, pwedeng maging wisdom and knowledge, pwedeng maging talent, pwedeng maging skills, pwedeng maging magkaroon tayo ng maraming patience. Ito ay para magamit at makatulong sa ating kapwa. Yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat, pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Amen.